kapangyarihan at sa inyo pong kadakilaan. Mahal na Panginoon, pagpalain po ninyo ang aming pong himpilan, ang aming pong mga kawani at lahat po ng aming nakapakinig sa mga oras na ito. Kami po'y dumudulog sa inyo na kami po muli po ay magkalooban nyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas na loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na maalaman ang pagkaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Alright, so baby girl, sa oras na 18 minutes after 6 o'clock in the morning, ang pinakahuling balita po dito po sa gerang ito ay higit na po 500 ang patay, mga kapatid. Ano ho? At ang karamihan po dito, itong nga po sa Iran, kung saan nga po nagpapatuloy po ang bombahan, bagamat ito pong Iran ay kumakante sa mga bansa na kaalyado po ng Amerika, pati po yung mga walang kinalaman dito po ay pinagbobomba na rin po nila. Ilan na so parang patay, baby girl? Sa bilang po, nakalagay dito 555 na po. Kung base po dun sa ating mga nabasa. Dito nga po sa nangyayaring kaguluhan dyan sa pagitan pa rin po yan ng Iran, Israel at ng Amerika, mga kapatid. Alright, at tayo po nakatabi pa rin sa mga sitwasyon kung saan po naman nabibigyan po tayo ng kaliwanagan sa pamamagitan po ng Overseas Workers Welfare Administration at maging ng Department of Migrant Workers sa sitwasyon po ng ating mga kababayan na nandoon po at ngayon ay nangangamba sa kanila pong kaligtasan. Pati po itong Lebanon ay binomba na rin po ng Israel ang ilang bahagi po nito dahil nga daw po yung Hezbollah ay nagpakawala din po ng kanilang pong bomba patungo po ng Israel. So, kumbaga ito po yung pinangangambahan ng marami na magkaroon po ito ng, kumbaga, lalabas na po sa mga lugar na nauna pong nagkaroon ng kaguluhan. Lumalabas na po ito ngayon at ito nga pong sitwasyon. Kanya-kanya na pong reaksyon ang iba't ibang mga leader sa iba't ibang panig po ng mundo tungkol po sa mga pangyayaring ito. But basically po, sinasabi nga po ng iba, wala po bang pwedeng mamagitan dito ngayon para bumahinto ito. At kung sakasakali nga po, ay magkaroon na po muna na naman ng ceasefire habang napakarami po ang mga apektado ngayon sa hindi pa rin po makabiyahe dyan po sa airspace ng gitnang silangan. Ay nako, mga kapatid, ito po yung mga issue na talaga ho naman ang mga bansa po tulad ng Pilipinas ay wala pong magagawa po, hindi po lamang ito na nga po, no? I-absorb. Wala po tayong choice dito ang mga pangunahing epekto nito, particular po sa presyuhan ng petrolyo. Sa sinasabi nga po,